Lolo, kukunin ng mga magulang mo ang pera mo pagkatapos ng party ngayon, bulong ng aking 8 taong gulang na apong babae at ang kanyang mga salita ay tumama tulad ng kulog, sinira ang ilusyon ng pagmamahal ng pamilya. Ako, isang mapagkakatiwalaang lolo na palaging sumusuporta sa kanila, ay umalis ng maaga, itinago ang aking pagkagulat sa likod ng maskara ng pagod. Ngunit ang ginawa ko pagkatapos, isang matalinong plano para sa paghihiganti sa kanilang pagtataksil ay ikinagulat ng lahat. Ginantihan ko sila sa sarili nilang laro at hinding-hindi nila ito malilimutan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Alam ko ang iniisip mo, Itay, ngunit pakinggan mo ako. Bumagabag ang boses ni Harry sa telepono, pumila sa katahimikan ng Sabado ng umaga na parang kalawangin na talim. Halos malaglag ko ang aking tasa ng kape. Ang tawag sa 7:00 ng umaga ay hindi kaugalian ni Harry, lalo na sa nanginginig niyang boses na nakilala ko mula noong kanyang kabataan nang masira niya ang aking truck. Ano ang kakaiba, anak? Umupo ako pabalik sa aking upuan sa kusina. Pinagmamasdan ang usok na umaakyat mula sa aking kape, habang ang liwanag ng umaga ay nagpipinta ng ginintuang mga parisukat sa hindi pa nababasang pahayagan kahapon. Gusto talaga ni Maria. Ibig kong sabihin, pareho naming iniisip na dapat kang dumalo sa birthday party ni Alexia ngayon. Ang mga salita ay mabilis na lumabas, na parang isinaulo niya ngunit nakalimutan ang ritmo. May malamig na humantong sa aking dibdib. Kailan pa nila kailangang kumbinsihin ako upang makita ang aking apong babae? Harry, kailan ko ba na-miss ang isa sa mga kaarawan ni Alexia? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Isang paghinto. Narinig ko ang tila boses ni Maria sa likuran, matinis at mapilit. Kasi matagal nang pinaplano ito ni Maria sa loob ng ilang linggo at partikular niyang hiniling sa akin na tawagan ka para masiguro na darating ka. Dahan-dahan kong hinalo ang aking kape, pinagmamasdan ng cream na umiikot sa maliliit na ipo-ipo. Si Maria mismo ang humihiling. Ang parehong Maria na karaniwang tinatrato ang aking presensya na parang isang kinakailangan ngunit abala. Napakaisip naman niya. Oo, tuwang-tuwa talaga siya rito. Ang tawa ni Harry ay pilit at may tunong metal. Ang party ay magsisimula sa 2:00, ngunit siguro ay makakapunta ka ng mas maaga. Gusto naming pag-usapan ang ilang bagay tungkol sa pamilya. Tumunog ang kutsara sa tasa ng ilapag ko ito. Mga usapin sa pamilya? Sa loob ng 3 taon ng pagiging balo, hindi kailanman nangailangan ng mga espesyal na pag-uusap ang mga usapin sa pamilya. Anong klaseng usapin sa pamilya? Ay, alam mo na, pagpaplano lang ng mga bagay sa hinaharap. May ilang ideya si Maria kung paano tayo magiging mas konektado sa isa't isa. Naglakad ako papunta sa bintana, nakadikit ang telepono sa aking tenga, pinagmamasdan si Aling Lita sa kabilang kalsada. Dinidiligan ang kanyang mga halaman sa bintana. Si Maria na may mga ideya tungkol sa koneksyon ng pamilya, ang babaeng gumugol ng hapunan ng Pasko noong nakaraang taon na tinitingnan ang kanyang telepono tuwing 5 minuto. Maganda yan, Harry. Pinanatili kong normal ang aking boses, ngunit sumisigaw ang aking instincts bilang negosyante. Sa loob ng 30 taon ng pagbabasa ng mga tao sa mga conference table, natuto ako kung kailan may nagbebenta ng isang bagay na hindi nila pinaniniwalaan mismo. Mahusay. Kaya, darating ka ng maaga, siguro mga bandang 1:30. Sumulyap ako sa refrigerator kung saan nakasabit ang pinakabagong drawing ni Alexia sa tabi ng aking listahan ng pamimili. Isang baluktot na bahay na may mga stick figure na may markang lolo, tatay, nanay, at ako sa kulay lila na Crayola. Ang maliit na batang iyon ang pinakamaliwanag na bahagi ng aking mundo mula nang mamatay si Ellen. Siyempre, darating ako ng maaga. Hindi ko palalampasin ang araw ni Alexia para sa anumang bagay. Perpekto. At Itay, bumaba ang boses ni Harry. Panatilihin mo lang ang bukas na isip tungkol sa gusto naming pag-usapan, okay? Lahat ito ay tungkol sa pagsisigurong lahat ay may kalinga.
Nawala ang linya bago ko pa matanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa lahat ay may kalinga. Tinitigan ko ang telepono ng matagal, pagkatapos ay inilapag ito sa counter sa tabi ng aking hindi pa nagalaw na pahayagan. May mali. Ang boses ni Harry ay may dalang kaparehong guilty undertone na naalala ko mula noong 8 taong gulang siya at humiram ng pera mula sa pitaka ni Ellen para sa candy. Ngunit ito ay tila mas malaki kaysa sa pilyong gawin ng isang bata. Nagbuhos ako ng sariwang kape at sinubukang tanggalin ang pagkabagabag. Marahil ay taus-pusong nais ni Maria na mapabuti ang relasyon ng pamilya. Marahil ay masyado akong nagbabasa ng kahulugan sa isang simpleng imbitasyon. Ngunit habang umuupo ako pabalik kasama ang aking kape, hindi ko mapigilang isipin ang pariralang iyon. Sinisigurong lahat ay may kalinga. Sa aking karanasan, kapag nagsimulang magsalita ang mga tao tungkol sa pag-aalaga sa lahat, karaniwan nilang ibig sabihin ay unahin ang kanilang sarili. Tiningnan kong muli ang drawing ni Alexia at ngumiti sa kabila ng aking mga alalahanin. Anuman ang planong pag-usapan ni Harry at Maria, makakapaghintay iyon hanggang matapos kong ipagdiwang ang ika-8 kaarawan ng aking apong babae. May mga bagay na mas mahalaga kaysa sa komplikasyon ng mga nasa hustong gulang. Gayunpaman, nagtala ako sa isip na makinig ng mabuti sa anumang gusto nilang pag-usapan. Makalipas ang 20 minuto, nakatayo ako sa aking closet sa silid tulugan, nakatingin sa mga damit na hindi na ako makikita ni Ellen na suot muli. Ang asul na Oxford ay nagbalik ng alaala ng kanyang libing kung paano bumulong si Maria tungkol sa lahat ng espasyong ito habang inililibing namin ang aking asawa. Kahit noon pa man, may bagay sa kanyang tono na tila nagkakalkula. Hinila ko ang damit mula sa hanger nito at nakita ang aking refleksyon sa salamin. 3 credit card na puno na para sa mga emergency ni Harry. Ang agarang pag-aayos ng transmission na naging ganap na paggawa ng makina. Ang pansamantalang pangangailangan ni Maria para sa pera sa grocery na naging buwanang inaasahan. Bawat kahilingan ay inihatid na may kahihiyan sa mukha ni Harry at perpektong takdang pasasalamat ni Maria. Habang naglalakad patungo sa kusina para sa aking mga susi, nadaanan ko ang refrigerator kung saan nakasabit ang pinakabagong drawing ni Alexia sa tabi ng aking listahan ng pamimili. Iginihit niya ang aming huling fishing trip. 2 stick figure sa tabi ng lawa na gawa sa asul na Crayola, parehong nakangiti. Pinakamagandang araw kailanman, Lolo. Nakasulat sa kulay lila na marker sa ibaba. Doon ako tinamaan ng kamakailang mungkahi ni Maria na may bagong kalinawan. 3 linggo na ang nakakaraan, nakatayo sa eksaktong lugar na ito, tiningnan niya ang aking kusina at sinabing, "Norman, hindi mo ba naiisip na napakalaki na ng bahay na ito para sa iyo? May magagandang komunidad para sa assisted living kung saan hindi ka na kailangang mag-alala sa pagmamantina." Mabilis na binago ni Harry ang usapan sa softball season ni Alexia, ngunit ang mga mata ni Maria ay nanatili sa aking granite countertops, ang mamahaling appliances na pinili namin ni Ellen, ang parehong nakakakalkulang tingin na isinuot niya sa libing. Kinuha ko ang mga susi ng aking sasakyan mula sa counter. Naaalala ang huling malinaw na salita ni Ellen. "Ipanalangin mo na palagi mong aalagaan si Alexia, ngunit bantayan mong mabuti si Harry. Mahina siya at ang mahihinang tao ay gumagawa ng mapanganib na desisyon kapag may malakas na bumubulong sa kanilang tenga." Noon, inakala kong ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang mga kumpare o mga scheme ng mabilisang pagyaman. Ngayon, nagtaka ako kung may nakita si Ellen kay Maria na hindi ko napansin, ang paraan ng pagsisimula niya sa bawat pag-uusap tungkol sa pera sa mga pangangailangan ni Alexia, na nagpaparamdam sa akin na makasarili ako sa pagkwestiyon sa mga gastos. Umagong humuhuni ang garage door opener habang bumubuhos ang liwanag ng umaga sa aking Mercedes. Nakaupo pa rin ang sasakyan ni Ellen sa kanyang pwesto, nakatakip at walang dungis. Patuloy akong nagbabayad dito sa loob ng ilang buwan. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi kayang aminin na wala na talaga siya. Marahil iyon ang inaasahan nila, ang aking kawalan ng kakayahang tumanggi pagdating sa pamilya. Ang lolo na mas gugustuhing magbayad kaysa makadisappoint, na mas gugustuhing magtiwala kaysa mag-imbestiga.
Ngunit sa 40 taon sa konstruksyon, natutunan kong suriin ang mga pundasyon bago magtayo ng anumang mahalaga. Dahan-dahan akong lumabas ng driveway, pinagmamasdan ang aking bahay na lumiit sa rearview mirror. Ngayong gabi, pagkatapos ng anumang usapan na pinlano ni Hari at Maria, pinaghihinalaan kong makikita ko ang lahat ng iba. Sa ngayon, kailangan kong bilhan ng regalo ang aking apong babae, isang bagay na espesyal, marahil ang huling regalo na ibibigay ko sa kanya bago magbago ang lahat. Matao ang Northtown Mall sa enerhiya ng Sabado ng umaga habang nagpark ako malapit sa pangunahing entrada. 8:15 na at dumagsa na ang mga pamilya patungo sa mga tindahan ng laruan. Perpektong oras para sa mga regalo ni Alexia. Agad akong naakit sa Lego Architecture section. Mahilig na si Alexia sa mga gusali mula nang mag-field trip ang kanyang paaralan sa Space Needle noong nakaraang buwan. Ang set ng Statue of Liberty ang nakakuha ng aking pansin. Sapat ang detalye upang hamunin ang kanyang lumalaking kakayahan, ngunit hindi nakakapanliit. Nabanggit ni Alexia na gusto niya ng totoong bisikleta, hindi ang maliit na kulay rosas na naluma na niya. Ang modelong Trek na nakadisplay malapit sa bintana ay mukhang perpekto. Magaan na frame, handbrakes na kaya niyang gamitin, reflective strips para sa kaligtasan. 18,864, ngunit ang kanyang tuwang-tuwang mukha ay sulit sa bawat sentimo. Habang inilalagay ang kahon ng bisikleta sa aking SUV, tiningnan ko ang aking relo. 9:10. Sapat na oras para sa isa pang hinto. Norman, napakagandang sorpresa. Biglang lumitaw si Aling Lita sa tabi ng aking sasakyan, hawak ang isang shopping bag mula sa bookstore. Ang aking kapitbahay sa loob ng 15 taon ay tunay na natuwa na makita ako. Ang kanyang pilak na buhok ay perpektong nakaayos sa kabila ng maagang oras. Aling Lita, magandang umaga. Maaga ka nang nagsisimula sa pamimili ng weekend? Ay, kilala mo naman ako. Gusto kong iwasan ang dami ng tao. Iginawi niya ang kanyang kamay patungo sa entrada ng mall. Bagaman siguro ay nandito ka para sa mga paghahanda sa kaarawan. Nabanggit ni Hari ang party ni Alexia nang makita ko siya noong nakaraang linggo. Nabanggit niya? Isinara ko ang likurang bahagi ng SUV. Nagtataka. Saan mo siya nakasalubong? Sa downtown? Sa totoo lang. Martes ng umaga, sa tingin ko. Kasama niya si Maria at lumabas sila mula sa unang pambansang bangko na may sapat na dami ng mga papeles. Ngumiti si Aling Lita. Mukhang napaka-opisyal at seryoso. Malamang na nagre-refinance ng isang bagay tulad ng ginagawa ng mga kabataan ngayon. Martes, 4 na araw na ang nakalipas. Hindi nabanggit ni Hari ang anumang transaksyon sa bangko sa kanyang kinakabahang tawag sa telepono kaninang umaga. Ngunit bakit naman niya sasabihin? Ang mga tao ay nag-aasikaso ng mga pinansyal na bagay sa lahat ng oras nang hindi nagba-broadcast ng mga detalye. Malamang ay routine business lang, sabi ko. Inilipat ang aking mga shopping bag sa kabilang kamay. Siyempre anak, hindi naman ito ang aking alalahanin. Hinaplos ni Aling Lita ang aking braso ng may pagmamahal. Aba, hayaan na kitang tapusin ang iyong pamimili. Iparating mo ang aking pagmamahal sa matamis mong apong babae. Nagmadali siyang lumayo patungo sa bookstore, iniiwan akong nakatayo sa tabi ng aking sasakyan na may malabong pakiramdam ng pagkabagabag. Transaksyon sa bangko noong Martes, kinakabahang tawag sa telepono noong Sabado. Ang timing ay tila kakaibang nagkataon, ngunit muli, si Hari ay tila palaging may hinaharap na krisis pinansyal o iba pa. Inalis ko ang pakiramdam at nagtungo sa tindahan ng bulaklak malapit sa silangang entrada ng mall. Palaging pinahahalagahan ni Maria ang mga bulaklak at ang mga puting rosas ay magiging isang maalalahaning kilos para sa hostess ng party ni Alexia. Ang florist, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko, ay binalot ang isang dosenang mahabang stemmed na rosas sa kulay pilak na papel ng may kahusayan. Napakaganda nito, sabi niya, inaayos ang ribbon. Espesyal na okasyon? Birthday party ng aking apong babae, para sa kanyang ina. Napakaisip naman, siguradong magugustuhan niya ang mga ito.
P1-651 para sa mga bulaklak na malalanta sa loob ng isang linggo, ngunit ang tuwang-tuwang ekspresyon ni Maria ay sulit sa gastos. Ang maliliit na kilos na ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya, lalo na kung mayroong nakatagong tensyon. Pagsapit ng 9:30, ang aking SUV ay puno na ng mga package na kumakatawan sa halos 35,370 na halaga ng pagdiriwang ng kaarawan. Ang Lego set, bisikleta, mga rosas at ang card na aking pinili, bawat item ay pinili na nasa isip ang kaligayahan ni Alexia. Ito ang ginagawa ng mga lolo. Pinapakasaya nila ang kanilang mga apo nang walang kahihiyan at tinatamasa ang bawat sandali nito. Habang nagmamaneho pa uwi sa gitna ng trapiko ng Sabado ng umaga, napaisip ako tungkol sa kaswal na obserbasyon ni Aling Lita. Sina Harry at Maria sa bangko na may mga papeles, seryosong ekspresyon, opisyal na transaksyon na hindi inabalang banggitin ni Harry. Ngunit muli, ang mga mag-asawa ay humahawak ng maraming gawaing administratibo nang hindi isinasama ang pinalawak na pamilya. Mga updates sa insurance, mortgage refinancing, college savings account para kay Alexia. Anumang bilang ng lehitimong dahilan ay maaaring magpaliwanag sa kanilang pagbisita sa downtown. Gayunpaman, habang lumiliko ako sa aking driveway, hindi ko lubos na maalis ang maliit na boses sa aking ulo na nagtatanong kung bakit kinabahan si Harry kaninang umaga, kung ang lahat ay talagang routine lang tulad ng nakikita. Matapos balutin ang mga regalo ni Alexia at kumain ng mabilis na tanghalian, dumating ako sa bahay ni na Harry eksaktong 2:00 UND. Bumukas ang pintuan bago ko pa man maita ang doorbell. Norman! Halos kantahin ni Maria ang aking pangalan, kumalat ang kanyang mga braso na parang hindi kami nagkita sa loob ng ilang buwan sa halip na linggo. Mukha kang napakaganda ngayon. Ang sigasig na ito ay tila kakaiba. Si Maria ay karaniwang nag-aalok ng magalang ng ngiti at mabilis na yakap bago mawala sa mga gawain sa kusina. Ngayon ay hinawakan niya ang aking braso ng 2 beses habang nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay maliwanag sa isang enerhiya na hindi ko pa nakita na itinutok sa akin noon. Salamat Maria, napakaganda ng party. Pumasok ako, dala ang binalot na kahon ng bisikleta at gift bag na naglalaman ng Lego set. Makulay na streamers ang nakasabit sa bawat pintuan at punong-puno ng mga kumpol ng lobo ang bawat sulok, mas detalyado kaysa sa mga nakaraang pagdiriwang ng kaarawan. Itay, narito na siya. Lumabas si Harry mula sa sala. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa buong bahay na parang isang carnival barker. Halika't makilala mo si Mike mula sa trabaho. Mike, ito ang aking kamangha-manghang ama na marami kong naikwento sa iyo. Kamangha-manghang ama. Ang mga pag-uusap ni Harry sa trabaho tungkol sa akin ay karaniwang nakatuon sa aking lumang paraan ng negosyo o sa aking katigasan sa pagre-retiro. Ngunit ngayon ay tinapik niya ang aking balikat nang may malateatro na sigasig. Ang kanyang tawa ay masyadong malakas na umalingaw-ngaw sa pinalamutiang pasilyo. Masigla ang sala sa mga pamilyar na mukha. Ang pamilya Reyes mula sa kapitbahay ay nagkukwentuhan malapit sa fireplace habang maingat na nakaupo si Aling Nena sa sofa. Pinagmamasdan ng lahat ng may matatalas na mata. Sina Carlos at Elena Santos ay tinulungan ang kanilang anak na si Tomas na ayusin ang mga laro sa party sa coffee table. Lolo! Tumakbo si Alexia patungo sa akin. Ang kanyang taos-pusong ngiti ay pumilas sa artipisyal na atmosfera na parang sikat ng araw. Niyakap niya ang aking baywang at sa isang sandali bumalik sa normal ang mundo. Maligayang kaarawan, Sinta. Iniabot ko sa kanya ang gift bag. Ito muna pagkatapos ang malaking sorpresa. Maingat niyang binalatan ang Lego architecture set gamit ang kanyang mga daliri. Lumaki ang kanyang mga mata sa imahe ng Statue of Liberty sa kahon. Ngunit nang tumingala siya upang magpasalamat sa akin, may kung anong kumislap sa kanyang mukha. Isang anino ng kalungkutan na nawala nang lumapit si Maria. Di ba napaka-generous ni Lolo, Sinta? Magpasalamat ka ng maayos. Salamat, Lolo. Talagang cool. Ang boses ni Alexia ay may dalang tunay na pasasalamat na may halong iba pa, pagkakasala, pag-aalala.
Ang isang 8 taong gulang ay hindi dapat ganito kabigat ang tunog sa sarili niyang birthday party. Ginabayan ako ni Harry patungo sa kusina kung saan si Mike ay umiinom ng beer at nag-uusap tungkol sa pagbebenta ng kotse. Maayos naman ang daloy ng pag-uusap, ngunit patuloy na sumisingit si Harry ng mga hindi kinakailangang papuri tungkol sa aking katalinuhan sa negosyo at pamumuno sa pamilya. Bawat komento ay tila isinaulo, parang mga linya mula sa isang script na hindi niya masyadong namemorya. Alam ni Norman ang lahat tungkol sa pagbuo ng matagumpay na relasyon. Anunsyo ni Harry kay Mike. Marami siyang itinuro sa akin tungkol sa tiwala at katapatan sa pamilya. Tiwala at katapatan sa pamilya. Kakaibang paksa para sa isang kaswal na pag-uusap sa party, lalo na kung inihatid na may kasalukuyang matinding sigasig ni Harry. Magalang na tumango si Mike, halatang hindi komportable sa labis na papuri ni Harry sa kanyang sariling ama. Muling lumitaw si Maria na may dalang plato ng mga pampagana, ipinuwesto ang kanyang sarili sa pagitan ko at ng ibang bisita. Norman, dapat mong tikman ang mga kanape na ito. Ginawa ko ang mga ito, lalo na iniisip ang iyong sopistikadong panlasa. Aking sopistikadong panlasa? Hindi kailanman binigyan pansin ni Maria ang aking mga kagustuhan sa pagkain maliban sa pagsiguro na sapat ang dami ng pagkain sa mga pagtitipon ng pamilya. Ngayon ay nagpalinga-linga siya sa tabi ko, pinupuno ang aking baso ng alak bago pa ito maubos at nagtatanong tungkol sa aking kaginhawaan tuwing ilang minuto. Mula sa kabilang dako ng silid, pinanood ko si Alexia na binubuksan ang mga card mula sa mga kaibigan sa paaralan. Ang kanyang mga galaw ay tila mekanikal, magalang, ngunit malayo. Nang tanungin ni Tomas Santos ang tungkol sa kanyang bagong Lego set, tumango siya at ngumiti ng nararapat. Ngunit ang kanyang mga tugon ay walang tunay na kagalakan na inaasahan ko. Napakabilis niyang lumaki, obserbasyon ni Aling Nena, umupo sa tabi ko sa sofa. Napakamaalalahaning bata. Tinanong niya ako noong nakaraang linggo kung ang mga lolo't lola at magulang ay hindi nagkakasundo sa mahahalagang desisyon. Ang aking baso ng alak ay huminto sa kalahati ng daan patungo sa aking mga labi. Ano ang sinabi mo sa kanya? Na ang mga pamilya ay nagtatrabaho sa pamamagitan ng mga pagkakaiba na may pagmamahal at katapatan. Pinagmasdan ni Aling Nena si Alexia na may nag-aalalang mga mata. Bagaman tila nababagabag siya ng isang bagay na lampas sa normal na mga alalahanin ng pagkabata. Sa kabilang dako ng silid, sina Harry at Maria ay nagpalitan ng mabilis na tingin, ang uri ng walang salitang komunikasyon na nagpapahiwatig ng koordinasyon. Iyon pala ang ginagawa nila buong hapon na pagtanto ko. Maikling pagtinginan, banayad na pagtango, perpektong nakatunog na mga pagsingit kapag ang mga pag-uusap ay lumalapit sa ilang partikular na paksa. Nagpatuloy ang hapon na may pilit na kasayahan at maingat na koreografiya. Bawat ngiti ay tila kalkulado, bawat tawa ay medyo masyadong malakas, bawat kilos ng pagmamahal ng pamilya ay ginawa para sa isang madla. Tanging ang pag-uugali ni Alexia sa akin ang nanatiling tunay, bagaman binabalutan ng anumang pasanin na kanyang dala. Habang papalapit ang party sa pagtatapos nito at nagsisimula ng kolektahin ng mga bisita ang kanilang mga gamit. Kinuha ni Harry ang aking pansin ng may labis na kaswal na kilos. Itay, manatili ka pagkatapos umalis ng lahat, okay? Sina Maria at ako ay sabik na sa pag-uusap ng pamilya na nabanggit namin. Ang artipisyal na kagalakan ay nagsimulang bumigat sa akin tulad ng halumigmig bago ang bagyo. Nagpaalam ako ng may magalang na ngiti, binanggit ang banyo sa pasilyo. Agad na tumalon si Maria, nag-aalok ng mga direksyon na hindi ko naman kailangan. Ang kanyang pag-aalala ay tila isinaulo sa halip na tunay. Habang papalayo sa ingay ng party, napansin kong pinagmamasdan ako ni Alexia mula sa tabi ng gift table. May kung anong sa kanyang ekspresyon, pag-aalala na may halong determinasyon ang nagpahinto sa akin. Nang marating ko ang pasilyo na puno ng mga larawan ng pamilya, sumunod ang maliliit na yapak sa aking likuran. Lolo, halos pabulong ang kanyang boses. Lumingon ako upang makita siyang sumusulya pabalik sa sala, sinisigurong mag-isa lang kami.
Ang may kaarawan na dapat ay nagniningning sa kagalakan ay tila nagdadala ng bigat ng mundo sa kanyang 8 taong gulang na balikat. Ano iyon, Sinta? Lumuhod ako sa kanyang antas ng mata, kinikilala ang seryosong ekspresyon na kanyang minana kay Ellen. Mukha kang nababagabag. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, isang kilos na masakit na nagpaalala sa akin ng kanyang lola sa mahihirap na pag-uusap. Kailangan kong sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay tungkol kina nanay at tatay. Sumikip ang aking dibdib. Ano ang tungkol sa kanila, Sinta? Pinaplano nilang kunin ang pera mo ngayong gabi. Ang mga salita ay mabilis na lumabas na parang isinaulo niya. Pag-uwi ng lahat, narinig ko silang nag-uusap kagabi nang dapat ay tulog na ako. Ang pasilyo ay tila bahagyang umikot. Hinawakan ko ang balangkas ng pinto upang patatagin ang aking sarili. Nakikipaglaban upang panatilihing kalmado ang aking ekspresyon para sa kanyang kapakanan. Ano ang eksaktong narinig mo? Sabi ni nanay. Napakadami mong pera para sa isang matandang lalaking nakatira ng mag-isa. Bumaba pa ang boses ni Alexia. Sinabi niya kay tatay na aayusin nila ang problemang iyon ngayong gabi. Si tatay ay tila takot. Ngunit sinabi ni nanay na ang mga papeles mula sa bangko ay gagawing legal ang lahat. Mga papeles mula sa bangko. Ang pagbisita noong Martes na nabanggit ni Aling Lita ay biglang nagkaroon ng nakakatakot na kahulugan. Ang aking instincts sa negosyo na natutulog sa loob ng maraming taon ay umalingaw-ngaw muli sa buhay na may kristal na kalinawan. May sinabi pa ba sila? Tanong ko ng marahan. Bagaman ang aking isip ay mabilis na tumatakbo sa mga implikasyon na sana ay hindi maintindihan ng isang 8 taong gulang. Patuloy na sinasabi ni tatay, paano kung malaman niya at sinabi ni nanay na magiging huli na noon? Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lolo, ayoko silang kunin ang pera mo. Ikaw lang ang tunay na nakikinig sa akin. Hinila ko siya sa isang mahigpit na yakap. Naramdaman ang kanyang maliit na katawan na nanginginig sa akin. Ang apo ni Ellen na nagdadala ng mga lihim ng nasa hustong gulang na hindi dapat pasanin ng isang bata. Mas malalim ang pagtataksil, alam na pinlano nila ito sa loob ng pandinig ng mga inosenteng tainga. Makinig ka sa akin ng mabuti, bulong ko sa kanyang buhok. Tama ang ginawa mong pagsasabi sa akin. Ngunit kailangan nating panatilihing sikreto ito sa ngayon. Okay, kaya mo ba iyon? Tumango siya sa aking balikat. Pipigilan mo ba sila? Oo, Sinta, aayusin ko ang lahat. Hawak ko siya sa layo ng braso, sinisigurong makita niya ang katiyakan sa aking mga mata. Ngunit kailangan nating bumalik sa iyong party ngayon at umasta ng normal. Kaya mo bang maging matapang para sa akin? Sa tingin ko, pinunasan niya ang kanyang ilong gamit ang likod ng kanyang kamay. Mamahalin mo pa rin ba ako kung magalit sina nanay at tatay? Ang tanong ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Alexia, walang magagawa ang iyong mga magulang na magpapabago kung gaano kita kamahal. Wala. Naiintindihan mo ba? Lumaganap ang ginhawa sa kanyang mukha. Ang unang tunay na ngiti na nakita ko mula sa kanya buong hapon. Mahal din kita, Lolo. Magkahawak kamay. Naglakad kami pabalik sa mga tunog ng party, ngunit nagbago ang lahat sa loob ng ilang minutong bulungan. Ang anak na aking pinalaki, ang manugang na aking sinuportahan, ang pamilya na aking pinagkatiwalaan ng aking puso. Ang lahat ng ito ngayon ay tiningnan sa pamamagitan ng lens ng kalkuladong pagtataksil. Habang muling nakikisama kami sa pagdiriwang, nakita ko ang mga mata ni Harry sa kabilang dako ng silid. Ngumiti at kumaway siya, ang parehong huwad na sigasig na nagpagulo sa akin kanina. Ngayon ay naintindihan ko na kung ano ang eksaktong layunin ng pagganap na iyon. Ang pagbalik sa party ay tila paglalakad sa isang entablado kung saan nakalimutan ng lahat na sila ay umaarte. Bumalik ako sa mga pag-uusap ng may natural na kadalian na itinuro sa akin ng 40 taon ng negosasyon sa negosyo. Habang panloob kong inihahalay ang bawat sulyap sa pagitan ni Harry at Maria,
na may nakamamanghang bagong kalinawan, pinag-uusapan ni Aling Nena ang kanyang hardin nang napansin kong tinitingnan ni Harry ang kanyang relo sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 10 minuto. Agad na lumitaw si Maria sa tabi niya. Ang kanilang maikling pagtinginan ngayon ay halatang koordinado sa halip na nagkataon. Minamanipula nila ako. Napagtanto ko, sinisigurong ako ay komportable, nakikibahagi at pinakamahalaga, naroroon para sa anumang pinlano nila pagkatapos umalis ng mga bisita. Norman, gusto mo pa ba ng alak? Hinawakan ni Maria ang aking braso nang may gawin na pag-aalala. Mukha kang medyo maputla. Ayos ka lang ba? Maputla? Oo, siguro nga. Ang malaman na plano ng iyong pamilya na nakawin ang pinaghirapan mo sa buhay ay maaaring magdulot niyon sa isang tao. Ngunit nakayanan kong ngumiti ng pagod na hindi lubos na gawa-gawa. Medyo sumasakit lang ang ulo, pero ayos lang ako. Nagbago ang kanyang ekspresyon nang halos hindi mahahalata, ang uri ng micro-ekspresyon na natutunan kong basahin sa mga kalaban sa boardroom, ginhawa na may halong kalkulasyon. Ang isang pagod, medyo masamang pakiramdam na lolo ay mas madaling manipulahin kaysa sa isang alerto. Sa susunod na oras, perpekto kong ginampanan ang aking papel. Isang magalang na lolo, isang mapagbigay na patriarka ng pamilya, isang matandang lalaki, marahil ay hindi na kasing talas tulad noon. Tinanggap ko ang kanilang mga atensyon, pinuri ang kanilang pagiging bukas palad, at pinagmasdan ang kanilang lalong nagiging halatang koordinasyon ng may dipagkiling na interes sa pag-aaral ng estratehiya ng kalaban sa chess. Patuloy na inilalayo ni Harry ang mga pag-uusap mula sa mga paksa sa pananalapi. Tuwing binabanggit ng mga bisita ang ekonomiya o pagpaplano sa pagre-retiro, idinirekta ni Maria ang mga diskusyon tungkol sa aking bahay, aking kalusugan, aking mga planong panirahan sa hinaharap, pinamamahalaan nila ang daloy ng impormasyon, sinisigurong walang salungat sa anumang naratibong kanilang binuo para sa mahalagang pag-uusap ng pamilya ngayong gabi. Bandang 5:13, habang humahaba ang mga anino ng hapon at nagsisimulang kolektahin ng mga bisita ang kanilang mga gamit, ipinahayag ko ang aking intensyon na umalis. Sa tingin ko ay dapat na akong umuwi ng maaga. Hindi bumubuti ang sakit ng ulo ko. Agad ang epekto. Nagpalitan ng tingin sina Harry at Maria na may tunay na pagkaalarma. Itay, teka! Lumapit si Harry upang harangan ang aking daan patungo sa pinto. Gusto talaga naming pag-usapan ang mga mahahalagang usapin sa pamilya na nabanggit namin. Naalala mo? Nangako kang mananatili pagkatapos umalis ng lahat. Siguro sa ibang pagkakataon, sabi ko, pinapanatili ang pagod na persona ng lolo. Kailangan ko talagang magpahinga. Ngunit Norman, lumapit si Maria, ang kanyang boses ay nagkaroon ng matinding tono. Mayroon kaming espesyal na pinlano para ngayong gabi, isang bagay na pinaghandaan namin sa loob ng ilang linggo. Isang bagay na pinaghandaan nila sa loob ng ilang linggo. Ang pagbisita sa bangko na nasaksihan ni Aling Lita. Mga legal na dokumento, mga plano na nangangailangan ng aking presensya at kooperasyon. Nakita ko ang desperasyon na gumagapang sa kanilang pagganap habang ang kanilang maingat na inayos na timeline ay nagbabantang bumagsak. Sigurado akong makakapaghintay iyan hanggang bukas. Mahinahon kong sagot. Ang pamilya ay hindi aalis kahit saan. Namula ang mukha ni Harry. Sa totoo lang, Itay, may ilang mga isyu na sensitibo sa oras na kailangan nating pag-usapan. Mga usapin sa pananalapi na hindi makapaghintay. Mga usapin sa pananalapi na hindi makapaghintay. Napaka-interesante na ganoon mismo ang pagkakabanggit ni Harry. Itinago ko ang komento kasama ang lahat ng iba pang impormasyon na aking nakalap sa buong surreal na hapong ito. Bukas, anak, ipinapangako ko. Lumingon ako kay Alexia na pinagmamasdan ng aming pagpapalitan ng tingin ng may pag-aalala. Lumuhod ako sa kanyang antas, hinila siya sa kung ano ang maaaring maging huli naming inosenteng yakap bago magbago ang lahat. Salamat sa pinakamagandang birthday party, Sinta. Salamat sa aking presensya, Lolo. Humigpit ang kanyang maliit na mga bisig sa aking leeg. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, higit pa sa iyong nalalaman, bulong ko sa kanyang tainga, sapat na tahimik upang siya lang ang makarinig.
Magiging maayos ang lahat. Tumayo ako, naramdaman ang kamay ni Harry sa aking balikat. Mas mabigat kaysa kinakailangan, halos pinipigilan ako. Itay, pakiusap. Bigyan mo lang kami ng isang oras. Isang oras upang pag-usapan ang mga mahahalagang desisyon ng pamilya. Tiningnan ko ang mga mata ng aking anak at nakita ko hindi ang batang aking pinalaki, kundi isang desperadong lalaki na ang kasakiman ay bumalot sa anumang pagmamahal na nanatili. Ang pagkaunawa ay mas malalim kaysa sa aking inaasahan, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. Sa ibang pagkakataon, Harry, kailangan ko nang umuwi ngayon. Habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, habang pinagmamasdan nila ako mula sa pintuan, pabulong na matindi si Maria sa tainga ni Harry. Pareho silang naglalarawan ng pagkabigo. Naramdaman ko na sa wakas ay nabunutan ako ng tinik ng pagganap. Nag-iisa sa aking Mercedes, umupo ako sandali sa kanilang driveway, pinoproseso ang laki ng nangyari. Pinlano ng aking pamilya na pagnakawan ako ngayong gabi gamit ang mga legal na dokumento at maingat na paghahanda. Sinimulan ko ang makina at lumayo sa bahay kung saan ko ipinagdiwang ang maaaring maging huli kong normal na pagtitipon ng pamilya. Sa loob ng aking bahay, ang katahimikan ay tila kakaiba kaysa noong umaga. Hindi na mapayapa, kundi puno ng layunin. Direkta akong naglakad patungo sa aking home office, ang silid kung saan ko binuo ang aking negosyo sa konstruksyon mula sa isang truck at matigas na determinasyon. Sa loob ng 40 taon, ang mahahalagang dokumento ay nakatago sa dingding, ligtas sa likod ng retrato ni Ellen habang iniikot ko ang combination lock. Ang alaala ng kalamnan mula sa mga dekada ng pakikipag-ugnayan sa negosyo ang gumabay sa aking mga daliri. 1959, kaarawan ni Ellen. Hindi ko pinalampas ang kabalintunaan na ang kanyang alaala ang tutulong sa akin na protektahan ang aming binuo. Isang kwento ang sinasabi ng mga dokumento na masyado akong mapagtiwala upang basahin ng maayos. Mga bank statement na nagpapakita ng pattern ng mga kahilingan sa pananalapi na umakyat mula sa daan-daan patungo sa libu-libo sa loob ng 3 taon. Mga investment portfolio na nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa inaakala ni na Harry o Maria. Mga titulo ng ari-arian para sa mga rental property na hindi nila alam na umiiral. At pinakamahalaga, mga talaan ng bawat bayad na ginawa ko upang suportahan ang kanilang pamumuhay. 247 individual na transaksyon. Idinokumento ko ang lahat ng may masinup na katumpakan na nagpatagumpay sa aking negosyo. Mga bayad sa mortgage, pag-aayos ng sasakyan, bayarin sa ospital, matrikula sa pribadong paaralan para kay Alexia. Bawat bayad ay binigyang katwiran ng ilang family emergency o oportunidad na tila makatwiran noon. Nakaupo sa aking mesa na nakatingin sa akin ang litrato ni Ellen mula sa bookshelf. Sa wakas ay nakita ko ng malinaw ang manipulasyon. Ang dumaraming kahilingan ay naging kondisyon. Sinasanay ako na sumang-ayon sa lalong lumalaking halaga. Ang mga mungkahi ni Maria tungkol sa assisted living ay hindi pag-aalala para sa aking kapakanan. Ang mga ito ay reconnaissance para sa planong pagnanakaw ngayong gabi. Bawat bayad sa mortgage, bawat tseke sa matrikula, malakas kong sinabi sa litrato ni Ellen. Ito ay pinaplano na nila sa loob ng ilang buwan. Tahimik ang aking telepono sa mesa. Sina Harry at Maria ay nagkakagulo ngayon. Sinusubukang alamin kung paano magpapatuloy nang wala ako sa kanilang mahalagang pag-uusap ng pamilya. Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa akin ng matinding kasiyahan. Binuksan ko ang aking business card file, nakita ko ang personal na numero ni James. 20 taon ng pagkakaibigan at propesyonal na paggalang sa vice-presidente ng unang pambansang bangko. Maaalala ni James ang maingat, detalyadong kontratista na hindi kailanman nakaligta ng bayad o napako ang pangako. Higit sa lahat, lubos niyang mauunawaan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga legal na dokumento na nakuha sa ilalim ng huwad na pagkukunwari. Ipinapakita ng orasan ng 9:30 ng gabi, huli na para sa mga tawag sa negosyo, ngunit nagtala ako para bukas ng umaga. Unang prioridad, lubos na maunawaan kung anong mga papeles ang nakuha ni na Harry at Maria at kung paano neutralisahin ang kanilang legal na bisa.
Susunod, sinuri ko ang aking testamento at mga dokumento ng tiwala, mga karaniwang kasunduan na nagiiwan ng lahat kay Harry na may probisyon para sa edukasyon at kinabukasan ni Alexia. Isinulat ng naniniwala pa ako na ang aking anak ay nagtataglay ng integridad at pagmamahal sa kanyang pamilya sa halip na kasakiman lamang sa aming pera. Ang mga dokumentong iyon ay nangangailangan ng agarang rebisyon. Si Katrina ang nagnotaryo sa karamihan ng aking mga legal na papeles sa loob ng maraming taon, independent, discreet at walang koneksyon sa anumang bangko kung saan maaaring may mga kakampi sina Harry at Maria. Isa pang tawag para bukas ng umaga habang inilalatag ko ang mga investment statement sa aking mesa na parang mga plano sa digmaan, kinalkula ko ang aking aktwal na net worth sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. 135,585,000 sa liquid assets, kasama ang 3 rental property, kasama ang bahay na ito na walang mortgage, higit pa kaysa sa inaasahan ni Harry at Maria, at tiyak na mas marami kaysa sa kaya nilang nakawin sa isang gabing legal na maniobra. Ngunit hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa katarungan para sa isang 8 taong gulang na batang babae na ang mga magulang ay handang traumahin siya ng mga lihim ng nasa hustong gulang. Ito ay tungkol sa kaparusahan para sa mga nasa hustong gulang na mang-aabuso sa pagmamahal ng isang matandang lalaki sa kanyang pamilya. Ito ay tungkol sa pagsiguro na ang pagtataksil ay may kaakibat na kahihinatnan. Ang boses ni Ellen ay umalingaw-ngaw mula sa aming huling pag-uusap. Bantayan mong mabuti si Harry. Ang mahihinang tao ay gumagawa ng mapanganib na desisyon kapag may malakas na bumubulong sa kanilang tenga. Ngayon ay naintindihan ko. Si Maria ay bumubulong sa loob ng 3 taon at pinili ni Harry ang kasakiman kaysa sa katapatan ng pamilya sa bawat pagkakataon. Biglang tumunog ang aking telepono, nagpabalik sa akin mula sa pagpaplano. Ang pangalan ni Harry ay lumitaw sa caller ID. Hinayaan ko itong tumunog. Ang umaga ng Linggo ay nagdala ng kalinawan na hindi na ibigay ng isang gabing hindi mapakali. Matapos sa wakas ay makatulog malapit sa madaling araw, nagising ako na ganap na gumagana ang aking instincts bilang negosyante. At may tiyak na plano para sa akin. Over coffee sa aking home office, binuksan ko ang aking business contact file sa personal na numero ni James. Ang 9:00 rings ay tila angkop para sa pagtawag sa isang matandang kaibigan tungkol sa mga usapin sa pananalapi. Sina James at ako ay nagpanatili ng aming pagkakaibigan sa loob ng 20 taon ng mga pautang, pamumuhunan, at ang unti-unting tagumpay ng price construction. Magtitiwala siya sa tawag mula sa akin, lalo na tungkol sa pamamahala ng portfolio. James, pasensya na sa abala ngayong Linggo ng umaga simula ko nang sumagot siya. Sinusuri ko ang aking investment portfolio at gusto kong makuha ang iyong mga saloobin sa ilang ideya ng pagpapagsama-sama. Norman, laging masarap marinig mula sa iyo. Ang kanyang boses ay may dalang tunay na init. Ano ang nasa isip mo? Pinag-iisipan kong pasimplehin ang aking mga account. Marahil ay isentralisa ang lahat para sa mas madaling pamamahala. Ano ang kasalukuyang mga patakaran ng bangko sa mga programa ng tulong pinansyal? Well, mayroong ilang mga option depende sa iyong mga pangangailangan. Iniisip mo ba ang automated services o mas komprehensibong tulong sa pamamahala? Perpektong pagbubukas. Actually, nagtataka ako tungkol sa power of attorney arrangements, conservatorship options. Mayroon ka bang mga kliyenteng nakikipag-ugnayan sa mga iyon kamakailan? Huminto si James at halos marinig ko siyang isinasaalang-alang ang mga limitasyon ng pagiging kumpidensyal. Nakakatawang tanungin mo, noong nakaraang linggo lang, may mag-asawa akong nagtanong tungkol sa mga pamamaraan ng guardianship para sa isang matandang miyembro ng pamilya. Huminto ang aking tasa ng kape sa kalahati ng daan patungo sa aking mga labi. Oh, komplikadong proseso na iisip ko. Actually, tila handang-handa sila. Nakapag-research sila ng husto tungkol sa mga kinakailangan sa conservatorship, mga timeline ng dokumentasyon. Napakadetalyadong tao. Napakadetalyado. Eksaktong sinuri ng aking anak at manugang kung paano nakawin ang aking kalayaan ng may legal na katumpakan. Napakaisip naman nila na tulungan ang kanilang pamilya.
Nagtatanong sila ng mga particular na tanong tungkol sa mental competency evaluations, financial management documentation, mga timeline para sa pag-apruba ng korte. Ang profesional na kaalaman ni James ang eksaktong kailangan ko. Naiintindihan nila ang terminolohiya ng mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga abogado na aking nakatrabaho. Mental competency evaluations, court approval timelines. Pinlano nilang ipadeklara akong incompetent at agawin ang kontrol sa lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 40 taon. Ang lawak ng kanilang pagtataksil ay patuloy na lumalawak lampas sa aking naisip na posible. Tila ba sila kumpiyansa sa kanilang sitwasyon? Maingat kong tanong. Absolutely. Nabanggit nila na handa na ang mga dokumentasyon, handa na ang mga medikal na opinyon, sinabi nila na inaasahan nilang mabilis ang proseso sa sandaling simulan. Nagtawa si James. Karamihan sa mga pamilya ay hindi gaanong organisado pagdating sa elderly care transitions. Elderly care transitions. Ang euphemism ay nagpuyod sa aking mga kamay sa telepono. Sinuri nila kung paano ako ilalagay sa institusyon habang ninanakaw ang aking yaman at ginawa nila ito ng may sistematikong profesional na kasanayan. Tila nagmamalasakit talaga sila sa kapakanan ng kanilang miyembro ng pamilya. Nakayanan ko. Iyon ang pinakanapansin ko kung gaano karami ang inihanda nila upang masiguro na ang lahat ay magiging legal, tama at mabilis. Nagtanong sila tungkol sa pinabilis na proseso, emergency conservatorship procedures, emergency conservatorship para sa mga sitwasyon kung saan agarang aksyon ang kinakailangan upang protektahan ang mga ari-arian ng isang tao mula sa kanilang sariling kawalan ng kakayahan. Ang marinig ang aking sariling sitwasyon na inilarawan sa klinikal na termino ng pagbabangko ay tila surreal. Well, pinahahalagahan ko ang impormasyon, James. Binibigyan ako nito ng mas mahusay na ideya sa mga available na option. Anumang oras, Norman, bagaman honestly, mukha kang mas matalas kaysa sa mga lalaki na kalahati ng iyong edad. Hindi ko maisip na kakailanganin mo ang ganoong uri ng tulong sa loob ng mga dekada pa. Kung alam lang niya kung gaano ako kalapit sa pangangailangan nito kahapon. Sana tama ka. Salamat sa pagtanggap sa aking tawag ngayong linggo. Laging isang kasiyahan. Ipaalam mo sa akin kung gusto mong mag-schedule ng formal na konsultasyon tungkol sa iyong portfolio. Matapos ibaba ang telepono, umupo ako at tinitigan ang aking mga tala mula sa pag-uusap. Mental competency evaluations, handa na ang mga dokumentasyon, handa na ang mga medikal na opinyon, emergency procedures. Sina Harry at Maria ay hindi lang nagplano na pagnakawan ako. Nag-engineer sila ng isang kumpletong legal na balangkas upang bigyang katwiran ang pagnanakaw sa aking buhay. Biglang tumunog ang telepono, nagpabalik sa akin mula sa aking mga iniisip. Ang pangalan ni Harry ay lumitaw sa caller ID muli. Ngayon, sumagot ako, "Hello?" Sinagot ko ang telepono nang may sadyang pagod na parang ang pagsisikap na abutin ng telepono sa aking mesa ay nangailangan ng malaking enerhiya. "Itay, salamat naman. Nag-aalala ako ng husto sa pag-alis mo ng maaga kahapon." Ang boses ni Harry ay may dalang tila tunay na pag-aalala, bagaman kinikilala ko na ngayon ang kalkulasyon sa ilalim nito. "Ayos ka lang ba?" "Oh, Harry." Hayaan kong lumamig ang aking boses ng bahagya na parang nahihirapan akong mag-isip. Mayroon akong mga kakilakilabot na sakit ng ulo. Mahirap mag-concentrate sa anumang bagay. Hindi maganda iyan. Siguro ay dapat ka naming ipatingin sa doktor. Sina Maria at ako ay makakapagmaneho sa iyo sa klinika ngayong hapon. Perpekto. Pinapabilis nila ang kanilang timeline eksakto tulad ng aking inaasahan matapos guluhin ang kanilang orihinal na plano. Napakaisip ninyong dalawa. Masyado akong nalilito kamakailan. "Huwag kang mag-alala, Itay. Aayusin namin ang lahat. Pupunta kami sa loob ng 1 oras." "Okay." Matapos ibaba ang telepono, gumugol ako ng 30 minuto sa paghahanda para sa pagganap ng aking buhay. Ginulo ko ng bahagya ang aking buhok, nagsuot ng lumang cardigan na nagparamdam sa akin na mas mahina at pinraktis ang mas mabagal, mas nag-aatubiling mga galaw ng tunay na pagkalito ng matatanda.
Nang pumasok ang kanilang sasakyan sa aking driveway, handa ako. Norman, nagdala kami ng ilang papeles na maaaring makatulong sa iyong sitwasyon. Anunsyo ni Maria habang umuupo sila sa aking sala. Nagdala siya ng leather portfolio na mukhang mamahalin at propesyonal, ang uri na ginagamit ng mga abogado para sa mahahalagang dokumento. Mga papeles? Kumurap ako sa kanya nang may tila tunay na pagkalito. Anong klaseng papeles? Lumapit si Harry, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Itay, nagre-research kami ng mga paraan para matulungan kang mas mapamahalaan ang mga bagay. Ang iyong pananalapi, mga medikal na desisyon, ganoon. Pamahalaan? Hindi ko sigurado kung naiintindihan ko. Kinuskus ko ang aking mga sentido na parang ang pag-uusap ay nagdudulot ng pisikal na sakit. Ang lahat ay tila napakakomplikado ngayon. Binuksan ni Maria ang portfolio ng may kasanayang kahusayan. Ang mga dokumentong ito ay magbibigay sa amin ng power of attorney upang makatulong sa iyong pagbabangko, mga bayarin, mga appointment sa doktor. Isipin mo ito bilang isang backup system. Ang mga form ay mukhang propesyonal na inihanda na may mga naka-highlight na seksyon na markado para sa aking pirma. May namuhunan ng malaking pera sa legal na konsultasyon para sa pagnanakaw na ito. Tinitigan ko ang mga papeles na parang naglalaman ang mga ito ng mga hieroglyphics. Masyado itong nakakapanliit, bulong ko. Dati ay mas naiintindihan ko ang mga bagay na ito. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit kailangan nating gawin ito ngayon. Marahan na pinilit ni Maria. Bago pa maging mas nakakalito para sa iyo. Nag-alinlangan si Harry. Itay, sigurado ka bang ayos ka? Mukha kang iba ngayon. Tiningnan ko siya nang may tila nalilitong pasasalamat. Iba? Hindi ako nakakaramdam ng iba. Pagod lang palagi. Ang mga sakit ng ulo na ito ay nagpapahirap na mag-isip ng malinaw. Nagpalitan ng tingin sina Maria at Harry, ang parehong koordinadong komunikasyon na napansin ko sa party, ngunit ngayon ay naintindihan ko ang layunin nito. Sinusuri nila kung sapat ba akong impaired upang pirmahan ang mga dokumento nang hindi lubos na nauunawaan ang kanilang mga implikasyon. Norman, ang mga papeles na ito ay magpapagaan lang ng aming pagtulong sa iyo, patuloy ni Maria. Hindi ka na kailangang mag-alala sa pagmamaneho ng lahat ng mag-isa. Sa palagay ko ay maganda iyon, dahan-dahan kong sabi, dinampot ang isa sa mga dokumento nang nanginginig ang mga kamay. Ngunit napakalaking desisyon nito. Sumasakit ang ulo ko, sinusubukang isipin ito. Siyempre, malaking desisyon niyan. Mabilis na sabi ni Harry. Maglaan ka ng oras. Ngunit ang pasensya ni Maria ay tila mas lalong humigpit. Hindi mo ba iniisip na mas madali kung may tulong ng pamilya? Nagtitiwala ka sa amin, di ba? Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo, pamilya mo. Maingat kong inilapag ang mga papeles. Ngunit pwede ba akong matulog muna dito? Magdesisyon bukas kapag mas malinaw ang pag-iisip ko? Ang mga sakit ng ulo na ito ay nagpapalabo ng lahat. Nagtinginan muli sina Harry at Maria at nakita ko ang pagkadismaya ni Maria na halos hindi mapigilan sa ilalim ng kanyang nagmamalasakit na pormas. Sige Itay, pupunta kami bukas ng umaga at doon mo pipirmahan ang mga ito. Matapos silang umalis, hinayaan ko ang aking sarili na bumagsak sa aking upuan. Ibinaba ang pagganap sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras. Ang mga dokumento na kanilang iniwan ay nagsabi ng kumpletong kwento. Mga power of attorney form na magbibigay sa kanila ng kontrol sa aking pananalapi, mga medikal na desisyon at mga kaayusan sa pamumuhay. Lahat ng ipinayo ni James sa akin, inilatag sa legal na wika na idinisenyo upang nakawin ang aking buhay. Pagkalipas ng 3 oras, nakaupo ako sa aking home office. Sinusuri ang aking mga tala mula sa pagbisita ni Harry at Maria, tulad ng isang general na nagpaplano ng isang kampanya. Ang kanilang power of attorney documents ay nakalatag sa aking mesa, mga propesyonal na form na magbibigay sa kanila ng kumpletong kontrol sa aking pananalapi, mga medikal na desisyon, at mga kaayusan sa pamumuhay. Bawat linya ng pirma ay naka-highlight sa dilaw, bawat kinakailangan ng saksi ay meticulously marked. Ginawa nila ang kanilang aralin, ngunit nakalimutan nilang gumugol ako ng 40 taon sa paggawa ng sa akin.
Sumagot si Katrina sa pangalawang ring. Norman, magandang gabi. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Katrina, kailangan ko ng notary services bukas ng umaga para sa ilang dokumentong pinansyal ng pamilya. Kaya mo bang pumunta sa bahay ko bandang 10:00 mew? Siyempre, anong uri ng mga dokumento ang pinag-uusapan natin? Maingat kong pinili ang aking mga salita. Mga power of attorney form. Maaaring ito ay isang medyo sensitibong usapin ng pamilya, kaya pinahahalagahan ko ang iyong profesional na pagiging kumpidensyal. Alam mong maaasahan mo iyan. Dadalhin ko ang aking selyo at journal. Perpekto. Si Katrina ang nagnotaryo ng 12 kontrata para sa aking negosyo sa konstruksyon sa loob ng maraming taon. Agad niyang makikilala ang mga irregular na taktika ng panggigipit o pamimilit. Ito ay bahagi ng kanyang profesional na pagsasanay. Susunod na tawag, James. James, pwede ka bang dumaan bukas ng umaga bandang 10:00 siyo? Pinag-iisipan ko ang ating pag-uusap kahapon at gusto kong suriin ang aking portfolio ng detalyado. Tiyak, Norman. Matapos ang pinag-usapan natin tungkol sa tulong sa pamamahala ng pananalapi, sa tingin ko ay magiging matalino ang isang masusing pagsusuri. Napakahusay. Maaaring ito ay edukasyon. Nagtawa si James. Dadalhin ko ang kinakailangang papeles. Magkita tayo sa 10:00. Edukasyon nga. Edukasyon. Tumayo ako. Nararamdaman ang bawat taon ng aking edad, ngunit pati na rin ang bawat onsa ng aking naipon na karunungan at karanasan. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga kahihinatnan. Mga kahihinatnan? Ulit ko. Binuksan ang aking desk drawer upang kunin ang mga legal na dokumento na aking inihanda sa weekend. Babaguhin ko agad ang aking testamento. Ang aking ari-arian ay mapupunta sa isang educational trust para kay Alexia na maa-access kapag siya ay naging 21. Desperadong lumapit si Harry. Itay, pakiusap, nagkamali kami, ngunit maaari nating ayusin ito. Ang trust ay magbibigay para sa kanyang edukasyon sa kolehiyo, graduate school kung pipiliin niya, at startup funds para sa anumang career path na kanyang pipiliin. Iniladlad ko ang mga bagong dokumento ng testamento sa aking mesa. Katrina, kailangan kong ipasaksi at ipanotaryo ang mga ito. Bahagyang pumutok ang boses ni Maria. Norman, hindi mo ito magagawa sa sarili mong pamilya. Pinoprotektahan ko ang aking pamilya, mariin kong sagot. Mula sa mga magulang na handang nakawin ang kalayaan ng kanyang lolo upang punduhan ang kanilang pamumuhay. Professional na sinuri ni Katrina ang mga dokumento. Ginoong Price, ang mga termino na ito ay napaka-partikular. Mayroon itong mga kondisyon. Kung formal na itatakwil ni na Harry at Maria ang lahat ng claims sa aking ari-arian at magpakita ng tunay na pagbabago sa loob ng susunod na taon, muling isa sa alang-alang ko, ngunit kailangan nilang patunayan na sila ay naging mga magulang na nararapat kay Alexia. Aprobadong tumango si James habang sinasaksihan ang aking pirma. Napakahusay ng educational trust structure. Magkakaroon siya ng bawat pagkakataon na hindi mo kailanman direktang maibibigay. Inilibing ni Harry ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ano ang ibig sabihin ng tunay na pagbabago? Paano namin patutunayan iyan? Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga trabaho na talagang sumusuporta sa inyong pamilya sa halip na umasa sa akin. Sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kaligayahan ni Alexia kaysa sa inyong sariling pagnanais sa pananalapi. Sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin na mas mahalaga sa inyo ang aking apo kaysa sa aking bank account. Biglang tumayo si Maria, ganap na nabasag ang kanyang poise. Paano kami mabubuhay nang wala ang iyong suporta? Sa parehong paraan ng milyon-milyong iba pang pamilya. Sa pamamagitan ng tapat na trabaho at responsableng paggastos. Ang tulong sa mortgage ay nagtatapos ngayon. Ang mga bayad sa sasakyan ay agad natitigil. Pareho kayong nasa hustong gulang na may degree sa kolehiyo, alamin ninyo. Tinapos ni Katrina ang pagnotaryo ng mga dokumento ng may kasanayang kahusayan. Lahat ay legal na umiiral ngayon. Ginoong Price, dapat mong panatilihin ang mga ito sa isang ligtas na lokasyon.
Ang aking abogado ay magkakaroon ng mga kopya ngayong hapon, tiniyak ko sa kanya. Matapos umalis sina Katrina at James na may pagkamay at pangako ng pagiging kumpidensyal, kaming tatlo ay umupo sa hindi komportableng katahimikan. Mukhang balisa si Harry, si Maria ay tila nagkakalkula ng mga estratehiya sa pagpapaligtas. Mayroon pa ba kayong gustong sabihin? Tanong ko. Nagtagpo ang aming mga mata ni Harry sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang paghahayag. Patawad, Itay. Alam kong hindi ito ayusin ang anuman, ngunit taos-puso akong humihingi ng tawad. Walang sinabi si Maria na nagsabi sa akin ng lahat tungkol sa kanyang mga prioridad. Mura ang mga salita, Harry. Ang mga aksyon sa susunod na taon ang magdedetermina kung ang pamilyang ito ay may kinabukasan na magkasama. 3 oras pagkatapos, kumatok si Alexia sa aking pintuan. Ang kanyang school backpack ay nakasabit pa rin sa kanyang balikat. Lolo, sabi ni nanay, gusto mo akong makita? Lumuhod ako sa kanyang antas ng mata, tulad ng ginawa ko sa pasilyo 2 araw na ang nakakaraan. Halika't umupo ka sa tabi ko, Sinta. Kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay ng mga matatanda. Umupo siya sa tabi ko sa sofa, ang kanyang 8 taong gulang na karunungan ay nakakaramdam na ng isang seryosong bagay. Tungkol ba ito sa sinabi ko sa iyo? Partly. Ang iyong nanay at tatay ay gumawa ng ilang masasamang pagpipilian tungkol sa pera at kailangan may mga kahihinatnan. Ngunit wala sa mga ito ang nagbabago kung gaano kita kamahal. Nasa problema ba sila? Kailangan nilang matutong mas alagaan ang kanilang sarili at ikaw. Ngunit Alexia, gusto kong malaman mo na ang iyong kinabukasan ay lubos na ligtas. Gumawa ako ng mga espesyal na kaayusan upang masiguro na makakapasok ka sa anumang kolehiyo na gusto mo. Mag-aral ng anumang interesado ka. Bahagyang luminaw ang kanyang mga mata. Kahit veterinary school, napakamahal niyan. Lalo na ang veterinary school. At kung magbabago ang isip mo at gusto mong maging engineer o isang guro o magsimula ng sarili mong negosyo, may pera din para dyan. Paano sina nanay at tatay? Sila ay magtatrabaho ng napakasipag upang maging mas mahusay na magulang. At kung magtagumpay sila, maaaring gumaling ang ating pamilya mula sa sakit na ito. Ngunit kahit hindi sila magtagumpay, ikaw at ako ay palaging magkakasama. Niyakap niya ako ng mahigpit at naramdaman ko ang presensya ni Ellen sa yakap na iyon. 3 henerasyon ng pagmamahal na nagpapatuloy sa kabila ng pagtataksil at sirang tiwala. Maaari ba nating tingnan ang mga brochure ng kolehiyo? Tanong ni Alexia. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng veterinary schools. Siyempre, ngumiti ako, inabot ang aking laptop. Mayroon tayong lahat ng oras sa mundo upang planuhin ang iyong kinabukasan. Sa labas, ang tagsibol ay nagiging tag-araw at ang mga rosas ni Ellen ay sa wakas ay nagsisimula ng mamukadkad. Sasaksihan ni James ang anumang planong gawin ni Harry at Maria at bilang isang vice-presidente ng bangko, lubos niyang mauunawaan ang kanyang nakikita. Higit sa lahat, ang kanyang presensya ay magdaragdag ng legal na bigat sa anumang dokumentasyon ng kanilang pag-uugali. Huling tawag, Harry. Hinayaan kong madala ng aking boses ang nanginginig na kawalan ng katiyakan na aking ginampanan noong hapong iyon. Harry, pinag-iisipan ko ang mga papeles na dinala mo. Tama ka. Kailangan ko talaga ng tulong sa pamamahala ng mga bagay. Itay, napakaganda niyan. Lubos na maluluwag ang loob ni Maria. Maaari kaming pumunta agad bukas ng umaga. Inayos ko na ang isang notaryo upang maging angkop at legal ang lahat. 10:10 eksakto. Perpekto. At Itay, salamat sa pagtitiwala mo sa amin dito. Tiwala. Ang salita ay nanatiling mapait sa aking bibig, ngunit nakayanan kong magtunog na nagpapasalamat. Pamilya ko kayo. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Matapos ibaba ang telepono, naglakad ako sa bintana na nakatanaw sa aking likod bahay. Ang rose garden ni Ellen ay nangangailangan ng atensyon, isa pang gawain na pinamamahalaan ko nang mag-isa mula nang mamatay siya. Bukas ang magdedetermina kung ipagpapatuloy ko ang pamamahala nito bilang isang malayang tao
o papanoorin ko itong malanta mula sa isang assisted living facility habang hinahati ni na Harry at Maria ang aming pinaghirapan sa buhay. Kinuha ko ang isang dilaw na legal pad at isinulat ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na inaasahan ko bukas. 9:45 ng umaga, dumating si Katrina, inayos ang mga kagamitan sa notaryo. 10:00 ng umaga, dumating si James na may mga dokumento ng portfolio. 10:10 ng umaga, dumating sina Harry at Maria na umaasang madali lang ang pagpirma ng dokumento. 10:00 ng umaga, pinagmamasdan ng mga profesional na saksi ang kanilang mga taktika sa manipulasyon. 10:15 ng umaga, lumalabas ang katotohanan. Ang magandang kabalintunaan ay hindi nawala sa akin. Sinuri nila kung paano nakawin ang aking kalayaan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, ngunit nakalimutan nilang ang legal na pamamaraan ay nangangailangan ng tamang mga saksi at dokumentasyon. Bukas, ang parehong mga kinakailangan na iyon ang maglalantad ng kanilang pagtataksil. 20 milya sa kabila ng bayan, marahil ay ipinapaliwanag ni Harry kay Maria kung gaano ako nakikiisa, kung paano gagawing opisyal ang lahat ng notaryo, kung gaano sila kalapit sa pagkontrol ng milyon-milyong piso. Magdiriwang sila ngayong gabi, kumpiyansa na ang isang nalilitong matanda ay sa wakas ay tinanggap ang kanilang tulong. Wala silang ideya na lumalakad sila sa isang bitag na inilatag ng parehong isip sa negosyo na nagtayo ng kung ano ang sinusubukan nilang nakawin. Tiningnan ko ang drawing ni Alexia sa aking refrigerator, ang aming stick figure na pamilya na nakatayo sa tabi ng isang baluktot na bahay. Bukas ang magdedetermina kung ang maliit na batang iyon ay lalaki na may mga lolo't lola na nagprotekta sa kanya, o mga magulang na nagturo sa kanya na ang katapatan sa pamilya ay maaaring bilhin at ipagbili. Ang boses ni Ellen ay umalingaw-ngaw mula 3 taon na ang nakakaraan. Ipanalangin mo na palagi mong aalagaan si Alexia. Balak kong tuparin ang pangakong iyon. Lunes ng umaga ay dumating na kulay abo at malamig. Kaunti lang ang tulog ko ng gabing iyon, ngunit nang dumating si Katrina sa 9:45, nadala ang kanyang notary seal at journal, naramdaman kong lubos akong handa. Magandang umaga, Norman. Magandang home office, sabi niya, inayos ang kanyang mga kagamitan sa side table. Dapat ay direkta lang ito. Eksaktong 10:00 kumatok si James, dala ang kanyang banker's portfolio. Magandang umaga, Norman. Handa na ba para sa portfolio review na yan? Mas handa pa sa iyong nalalaman. Sagot ko, ipinupwesto ang aking sarili sa likod ng aking mesa habang papalapit ang mga yapak sa pintuan. Sina Harry at Maria ay pumasok ng may kumpiyansang ngiti at ang kanilang leather document case. Huminto sila nang makita sina Katrina at James, ngunit mabilis na nakabawi si Maria. Napakaisip ninyo na mag-ayos ng profesional na tulong, sabi niya ng maayos. Mas magiging opisyal ang lahat nito. Oo nga, sagot ko, ang aking boses ay walang anumang kahinaan ng kalituhan kahapon. Pakiusap, lahat, umupo. Umupo si Harry sa silya sa tapat ng aking mesa, nakangiti pa rin. Itay, mukha kang mas mahusay ngayon. Mas mukha kang dating ikaw. Eksaktong tulad ng dating ako. Matalas, mapagmasid, may kakayahan. Lumapit ako, direkta siyang tiningnan sa mata. Kaya kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay bago tayo pumirma ng anumang dokumento. Huminto ang panulat ni Maria sa kanyang checklist. Norman, ano ang problema? Walang problema sa akin, Maria, ngunit lubos kong alam ang inyong plano. Lumawak ang katahimikan na parang isang taut wire. Sumira ang ngiti ni Harry. Itay, anong plano? Nandito kami para tulungan ka. Alam ko ang tungkol sa inyong pagbisita sa bangko ni James noong Martes. Alam ko ang tungkol sa mga pamamaraan ng guardianship na inyong sinuri. Alam ko ang tungkol sa mental competency evaluations na balak ninyong ayusin. Namutla ang mukha ni Harry. Ang maingat na kontroladong ekspresyon ni Maria ay sumira ng bahagya bago niya sinubukan ang damage control. Norman, nalilito ka. Nagpunta kami sa bangko tungkol sa aming sariling financial planning. James, sumingit ako, lumingon sa aking kaibigan. Pakiusap, ibahagi mo ang pinag-usapan nila sa kanilang appointment noong Martes ng hapon?
Propesyonal na nilinis ni James ang kanyang lalamunan. Nagtatanong sila ng detalyadong katanungan tungkol sa conservatorship procedures, mga kinakailangan sa dokumentasyon para sa pagdedeklara ng isang tao na mentally incompetent, at pinabilis na proseso ng korte para sa emergency financial management. Tumingala si Katrina mula sa kanyang notary journal, biglang alerto. Ginoong Price, sinasabi mo bang ang mga power of attorney documents na ito ay inihanda sa ilalim ng huwad na pagkukunwari? Sinasabi kong pinlano nilang ipadeklara akong incompetent upang nakawin nila ang lahat ng aking pinaghirapan sa loob ng 40 taon. Nahanap ni Hari ang kanyang boses, bagaman ito ay lumabas na nasakal. Itay, nag-aalala kami para sa iyo. Kahapon ay tila nalilito ka. Kahapon ay umaarte ako. Ngayon ay nakikita mo kung sino talaga ako. Binuksan ko ang aking desk drawer at inilabas ang dokumentasyon na aking inihanda. 247 transactions sa loob ng 3 taon, 4,126,500 sa support payments, bawat bayad sa mortgage, bawat pag-aayos ng sasakyan, bawat bill ng matrikula sa pribadong paaralan, lahat ay nadokumento. Lumapit si Maria, gumagapang ang desperasyon sa kanyang boses. Ang mga iyon ay lehitimong gastos ng pamilya. Conditioning payments, sinasanay akong sabihing oo sa lalong lumalaking halaga hanggang sa sumang-ayon akong ipirma ang aking kalayaan. Direkta ko siyang tiningnan. Eksakto mong sinuri kung paano ako ilalagay sa institusyon habang hinahati ninyo ang aking mga ari-arian. Ibinaba ni Katrina ang kanyang panulat. Napakawalang ayos nito. Kailangan kong lubos na maunawaan ang sitwasyon bago magnotaryo ng anuman. Ang buong sitwasyon, patuloy ko, ay ang aking anak at manugang ay gumugol ng ilang linggo sa pagsasaliksik ng mga legal na pamamaraan upang nakawin ang aking pera, kumonsulta sa mga abogado tungkol sa mga proseso ng guardianship, at planong ipadeklara akong mentally incompetent batay sa gawa-gawang ebidensya ng pagkalito. Nanginginig ang mga kamay ni Hari habang kinakapit niya ang mga armrests ng kanyang silya. Hindi namin, inakala lang namin na kailangan mo ng tulong sa pamamahala ng mga bagay. Tulong sa pamamahala ng net worth na 135,585,000 darn kasama ang 3 rental property? Tumigas ang aking boses. Tulong na nangangailangan ng pagkonsulta sa mga abogado tungkol sa emergency conservatorship procedures? Biglang tumayo si Maria. Binabaluktot mo ang lahat. Mahal ka namin. Hindi kasama sa pagmamahal ang konspirasyon, Maria. Hindi kasama sa pagmamahal ang pagsasaliksik kung paano nakawin ang kalayaan ng isang tao habang siya ay malusog at may kakayahan pa. Tahimik na nagsalita si James. Norman, ang mga tanong na kanilang tinanong ay napaka-partikular. Alam nila ang legal na terminolohiya na karamihan sa mga pamilya ay hindi kailanman nakakatagpo maliban kung sila ay nagpaplano ng isang mahalagang bagay. Madilim na tumango si Katrina. Sa aking karanasan, ang lehitimong financial planning ng pamilya ay hindi nangangailangan ng pagsasaliksik sa mental competency evaluations. Lumaganap ang katahimikan sa silid maliban sa hirap na paghinga ni Hari. Tiningnan niya ako ng may tila pagkilala. Marahil ay nakikita sa unang pagkakataon ang negosyanteng nagtayo ng kayamanan na sinubukan nilang nakawin. Ano ang mangyayari ngayon? Bulong niya.